Ito po yung dating pinagpapastulan ni Katu. May tuturing na magandang klaseng pastulan ito. Unang-una, ito yung pinakamalapit sa bayan. Kaya hindi mahihirapan yung magpapastol. Malapit ito sa mga taniman namin na pagkaing damo. Kaya yung lugar niya ay plus factor para sa amin. Kaya pag pinastol mo yung baka dito, mas efficient. Magiging madali yung pagkuha ng pagkain. Nasa paligid lang yung mga matataas na damo. Sa ganong senaryo, mas maaga kang matatapos magpastol. Sa gantong sistema, pagkatapos mong kolektahin yung mga inipon mong damo, ibibigay mo na kaagad. Pero ngayon, hindi na namin siya pwedeng pagpastulan. Yung dating magandang pastulan ay napalitan na ng mga manok. Nawala na yung access natin sa lugar na ito. Ang maiiwan na lang sa lugar na ito ay magagandang alaala. Bagamat naging manukan yung maliit na pastulan, meron pa naman tayong maraming damong tanim. Sabi nga, count your blessings, not your problem. Aangat ang buhay natin basta sumandig lang tayo kay Lord. Tulad ngayon, maganda ang tubo ng mga damo namin. Last year, nasira ito. Dahil walang dumaan na bagyo, mas maraming volume na makakain yung mga baka namin. Masasabi namin na nung dumaan yung nakaraang bagyo, mahina lang yon kasi hindi pa lumalaki yung mga damo namin nung tumama siya. Kaya, na-spare yung mga tanim namin. Kung sinaran nila ang pintuan, ang Lord ang magbubukas ng malaking mga bintana. As of now, wala tayong deal pero naka-access tayo sa malaking pastulan na ito. Libre! Ayan, kita nyo, ngab si Katu ng damo na hindi naman namin tinanim. Totoo. Alam nyo ba na may verse sa Bible na sabi doon na may mga bagay na hindi tayo ang gumawa pero tayo ang mag-aani? Guys, blessing talaga itong pastulan na ito, malaki. Jackpot talaga, hindi lang pagkain ng baka, meron din pagkain ng pangkambing. Kita naman sa damo, sanay na sanay si Katu na kumain ng sagad. Halatang bihira makakita ng ganito kakapal na pastulan. Keep it going. Hindi rin natin napigilan guys kumuha ng pagkain ng kambing. Umakyat na tayo ng puno. Mga brothers, mga ka-sisters, parang masarap magkape dito sa taas nito, no? Kung maganda na dati yung pastulan namin, yung view nito, mga friends, ang ganda. Dahil magsisimba kami, nagmamadali na rin kami. 2 beses kasi pakakainin yung mga kambing, isang umaga at sa hapon. Itong dala namin, reserve na to. Ang ginagawa namin, isa sa umaga at saka isa sa hapon. Mula sa 5 kambing, eto na ngayon sila.
yung tunay na entrance sa nahiram nating bukid. Sinalubong na kagad tayo ni Kato, nakita na kagad tayo. Yung mga wild birds, sila yung nagtatanggal ng kuto ni Kato. Hala, may kasalanan si Kato. Kung mapapansin nyo sa video, yung talbusan nila, nakainan niya ng konti. May dumi pa ng baka, halata talaga ang evidence. Blessing talaga yung lugar na to kasi may nakahanda na rin na painuman ng baka. Ililipat na ng pwesto si Kato. Sa pastulan na nahiram natin, meron din pa ilan-ilan na nagbibigay ng mga damuhan nila. Siyempre, kahit na marami na kaming damo, resources pa rin yon, kaya kukunin pa rin namin yon. Sa ganong paraan, mas napaparami namin yung reserba namin na pagkain ng mga baka. Priority namin na kunin yung mga pinamimigay na pagkain ng baka. Sa ganong paraan, napapatagal namin yung pagkaubos ng sarili naming mga stock. Dahil mas matagal maubos yung stock na pagkain namin ng mga baka, mas magiging busog yung mga baka in the long run.